At sa nakaraan, nang nagpapakita ng nakakatakot na tingin si Lin Fan sa lalaki at tinanong kung bakit niya gustong tagain ang batang babae. Kinalaunan ay dumating na ang mga pulis at ambulansya sa bus, nakalabas na din ng ligtas ang batang babae na hawak na ngayon mismo ng nurse. At samantala sa loob ng bus ang lalaking gustong umatake ng mga tao sa loob ng bus ay kinilabutan nang makita ang lalaking nasa harapan niya na nanatiling hawak pa din ito ang kutsilyo. Tinanong ni Lin Fan kung kailangan niya ang kanyang mga kutsilyo ngunit hindi maibigay ng lalaki ang malinaw niyang sagot dahil sa labis na takot. Kaya naman hindi na tinanong muli ni Lin Fan ang lalaki na siyang sinabing okay sige ngunit ang dugo sa kamay nito ay patuloy pa din na umaagos. Pagkababa ni Lin Fan sa bus ay makikita ang kaklase nitong si Zhang Hao na nakaupo sa kalsada at kinilabutan siya at hindi naiintindihan ang nangyayari. Biglang sa likod nito ay narinig niya ang boses ni Chen Yang o Lin Fan na siyang tinatawag nito kaya siya ay napalingon, inilahad nito ang dugo ang kamay sa kanya at sinabi na ikinagagalak nitong makilala siya muli. Agad naman na tumayo si Zhang Hao na parang nakakita ng multo nang mapansin na si Chen Yang pala ito, wala siyang choice kundi makipagkamay sa kaklase nito na nauutal ang boses. Gayunpaman nang nakipagkamay na at magkadikit na ang kanilang mga palad, nakaramdam siya ng malagkit na sensasyon sa kanyang kamay. Hindi nagtagal ay nanginginig at napagtanto niya kaagad na dugo pala nito ang nararamdaman niya mula sa kanyang palad at ngumiti si Lin Fan sa kanya at sinabing naalala na siya nito na kaklase ni Chen Yang. Maya-maya lang ay lumapit na ang nurse kay Lin Fan nang makita ang dugo sa kamay nito na siyang kaagad nilapatan ng first aid na kung saan pinuri siya ng nurse na sinabi na medyo matapang siya na kahit marami na ang dugo ay nanatili lang siyang kalmado. Sinabi ni Lin Fan na ang sakit ay nagpapalakas sa kanya at ito ay kasama sa kanyang training at may malakas siyang isipan kaya sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon, hindi alam ng nurse ang isasagot at sa tingin niya ang taong ito ay ganap na kakaiba. Hindi nagtagal ay inilabas na ng pulis ang lalaking umatake sa bus at pinusesan siya nito na dadalhin na sa sasakyan ng pulis. Nung makita niya muli si Lin Fan na malapit sa kanya, ay kaagad lumaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Napaluha agad siya sa takot at tumakbo na tinawag na psycho si Lin Fan habang hinahabol siya ng dalawang pulis. Matapos ma-first aid ng nurse ang kamay nito ay tinawagan siya ng isa sa mga pulis si Lin Fan na sinabing napakatapang ng kanyang ginawa at nagpasalamat sa kanyang dedikasyon, at nang makalapit ay hinawakan siya nito sa ulo at sinabi na makikipag-ugnayan ang departamento nila sa kanyang paaralan para ipaalam ito at purihin siya sa kanyang katapangan. Gayunpaman si Lin Fan ay walang pakialam na sinabi na siya ay huli na sa klase at kailangang pumunta at nagbigay ng paalam sa pulis. Ngumiti na lang ang pulis pagkatapos ay sinabi na kahit siya ay may malalim na sugat ay iniisip lamang niya ang kanyang pag-aaral at may isang mahusay na espiritu na siyang napagtanto niya na kailangan niya din pag-aralin ang kanyang anak ng maigi. Hinabol ng pulis si Lin Fan na nagsasabing hindi pa gumagaling ang mga sugat niya at sa makatuwid ay maaari siyang makapagpahinga ng mabuti ngayong araw na ito at inalok na dadalhin siya nito sa ospital at makipag-ugnayan sa mga guro sa kanyang paaralan para pahintulutan na hindi muna ito makakapasok. Gayunpaman sinabi ni Lin Fan na ang sakit ay isang uri ng pagsasanay, kung gaano kasakit ang nararamdaman niya ay lalo siyang nagiging malakas, kaya napahinto ang pulis at nagsimulang mapaisip kung ano ang mali sa kanya. Maya-maya dumating na si Lin Fan sa high school na nakita niya sa alaala ng may-ari nitong katawan na si Chen Yang, habang tinitingnan niya ang mga estudyante ay naaamoy niya ang mga libro na naisip na kung nandito lang sana si Old Zhang ay magiging magaling siyang professor sa acupuncture. Napahawak siya sa ibaba ng kanyang bibig at naisip si Old Zhang na tuwang-tuwa na inilalabas ang mga karayom sa kanyang mga kamay na sinasabing tutulungan niya ang mga estudyante na ito. Gayunpaman, nagpasya na si Lin Fan na magpatuloy at tumungo na sa gusali ng paaralan. Nang pumasok siya ay sinubukan niyang hanapin ang classroom ni Chen Yang, kaya pumasok na si Lin Fan sa loob ng classroom kung saan dapat ang klase niya, at napalingon-lingon na lang ito sa loob na napaisip na ito pala ang classroom ni Chen Yang. Ngunit may iilan pa lang na estudyante sa loob, pagkatapos ay umupo si Lin Fan sa isa sa mga mesa, at ipinatong ang ulo nito sa kanyang mga bisig habang ang mga estudyante ay walang imik sa kanya. Bigla na lang napaisip at natahimik si Lin Fan, na kung saan hindi nagtagal ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang buhay, lalo na kung paano ang kanyang ina at si Direktor Shihag na tinalakay kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya. Na sinabi ng ina ni Lin Fan na ang mga bata sa kanyang edad ay nag-aaral na ng high school ngayon pero sabi ng direktor na naangkop lang ito sa mga ordinaryong bata pero pasyente si Lin Fan na may malubhang sakit sa pag-iisip.
Kaya naman ang ina ni Lin Fan ay nasaktan nang nalaman niyang hindi makakapag-aral sa high school ang kanyang anak. Nag-ambala ang pag-iisip ni Lin Fan nang maramdaman ang pagtusok ng lapis sa kanyang braso, pagkatapos ay tumingala siya at nakita niya sa kanyang harapan ang isang babae na may mahabang kulay pink na buhok, na sinundot niya ang lapis nito na nagtatanong kung sino ang nagpapahintulot sa kanya na tumawid sa linya sa kanilang mesa. Sabi ng babae kapag lumagpas siya sa linya ay sasaksakin niya ito sa braso at naisip ng dalaga ang katotohanan kapag tinamaan niya ito ng malakas na puwersa ay mapapatalon sa sakit si Chen Yang. Na kung saan sa isipan ng babae ay makikita ang cute na aksyon ni Chen Yang na may mga bulaklak na kumikinang na sinasabing paano niya nagawang saktan siya nito. Ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan, mangyari na siyang tiningnan lang ito ni Lin Fan nang walang reaksyon, ngunit tinuloy pa rin ng dalaga ang pagsundot at dito na napagtanto ng babae kung bakit wala pa din na reaksyon si Chen Yang, kaya naman nagpa siya ang babae na sundutin ng madiin pa ang lapis nito na nauwi na bumaon ito sa braso ng inaakalang si Chen Yang. Napangisi na lang si Lin Fan at nagtanong kung ito ba ay isang uri ng biro at sinabi na ang kanyang mga kaibigan mula sa mental hospital ay talagang gusto din makipaglaro sa kanya. Sa ganitong paraan hindi alam ng dalaga kung saang ospital ang sinasabi nito at galit at hindi niya maintindihan kung bakit wala pa din na reaksyon si Chen Yang. Kaya naman tiningnan nito ang hawak na lapis at naisip na ginamit na niya ang kanyang buong lakas. At nang bunutin ng dalaga ang lapis sa braso ni Lin Fan ay agad na bumulwak ang matingkad na dugo mula sa sugat nito dahil sa pagkakabaon. Na kung saan umiiyak sa takot ang babae na tumatakbo palabas ng classroom na may dugo sa pisngi. Sinabi naman ng isa sa mga estudyanteng may kulay asul ang buhok kay Zhang Hao na ang kanyang paboritong babae na nagngangalang Li Zhu ay tinatakot ni Chen Yang. Tinapakitapik nito ang likod ni Zhang Hao at sinabi na pagkatapos ng klase nila ay bubugbugin niya ito at kakalad ka rin papuntang palikuran na siyang ang ekspresyon naman ni Zhang Hao ay hindi pa din nawawala ang takot sa mukha nito. Gayunpaman ay pinigilan siya ni Zhang Hao na sinabihan ang kanyang kaibigan na huwag siyang hawakan dahil natuklasan niya na si Chen Yang ay may pagka-abnormal. Hindi naman ito maintindihan ng kanyang kaibigan ang nangyayari dahil sa pagkakaalam niya na si Chen Yang ay bakla at kung paano ito naging abnormal. Sa pagkakataong yun ay lumapit si Lin Fan sa kanilang mesa at nagpasya siyang magpakilala sa kanyang mga bagong kaklase at sinabing naalala niya na mahilig silang makipaglaro kay Chen Yang, at nagpakita ito ng mukha ng matamis ng ngiti sa dalawa. Napasundot naman sa ilong ang lalaki na sinabihan si Lin Fan na bobo, na binabalak sanang ipahid ang dumi nito kay Lin Fan, na siyang napatayo naman kaagad si Zhang Hao sa kanyang kinauupuan at nakipagkamay kay Chen Yang bilang pagbati nito na lubos namang pinagtataka ng kaibigan niya. Habang nakikipagkamay ay sinabi ni Lin Fan na natatandaan niyang nakita niya siya sa boss na sumagot naman ng positibong tugon si Zhang Hao. Umalis na si Lin Fan sa kanilang dalawa na kung saan labis na nagtataka pa din ang kaibigan nito at sinabi kay Zhang Hao kung tama pa ba ang nakikita niya na takot siya kay Chen Yang at tinanong kung baliw ba si Zhang Hao o ang sarili niya ang nababaliw. Maya-maya pa ay dumating na ang guro at sinabihan ang lahat ng estudyante niya na kahapon ay sinabihan niya ito na pag-aralan ang tula at tinanong kung sino ang gustong mauna sa kanila. Naunawaan naman ng lahat ng estudyante na masyadong malupit ang guro na ito at kinakabahan kung sino sa kanila ang mauuna o tatawagin ito, kaya naman napamura na lang sila sa kanilang mga isipan. Ang pagpili ng guro ay nahulog kay Lin Fan at sinabihan siya nito at hiniling na bumangon at basahin nito ang kanyang ginawang tula. Napatingin na lang ang kaibigan ni Zhang Hao kay Chen Yang at alam nilang mas natatakot si Chen Yang sa partikular na guro na ito at sa tingin niya na siguro ay blanko na ang utak niya ngayon dahil sa takot. Pagkatayo ni Lin Fan mula sa kanyang upuan ay nagulat ang lahat ng naroroon at mahinaong sinabi nito sa guro na hindi niya naaalala ang kanyang takdang aralin, na kung saan napasabi na lang sa isipan ng kanyang mga kaklase na paanong nagkaroon nito ng lakas na sabihin ito mismo sa harap ng malupit na guro. Nagsalubong ang mga mata ni Lin Fan at ng guro na siyang tinawag nito ang pangalan ni Chen Yang. Laking gulat ng guro na hindi niya alam kung ano ang sasabihin nito at napagtanto na may kakaiba sa kanya ngayon at sinasabihan siya ng kanyang sixth senses na may hindi magandang mangyayari at laging tama ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay nakangiting tinanong ni Lin Fan sa guro kung pwede na ba siyang maupo, na kung saan ang ngiti ni Lin Fan ay nagdulot ng kilabot sa balat ng guro at mahinahon niyang sinabi na pwede na siyang umupo. Hindi naiintindihan ng mga mag-aaral ang nangyayari dahil hindi naman naging ganito ang ugali ng malupit na guro na ito. Makalipas ang ilang oras ay natapos na din ang klase nila, na may tinitingnan na isang bagay si Lin Fan,
na kung saan makikita natin siyang may hawak na susi sa kamay nito upang suriin ang isa sa mga saksakan sa loob ng classroom. At sa pagkakataong yun ay nilapitan siya ng kaklase nito habang hawak ang balikat ni Lin Fan ay galit niyang tinanong na kung ano ang ginawa niya sa kaibigan niyang si Zhang Hao at ang bruhang guro na yun. At pagkatapos ay hinawakan siya nito sa kwelyo na nagtatanong kung naglakas loob siyang huwag pansinin siya at tinanong kung gusto niya bang mabugbog. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Fan na ang agos ng kuryente ay maaaring pasiglahin ang katawan ng tao at makakatulong sa kanila na maging mas malakas at gusto niyang ilagay ang susi sa saksakan at subukang mag-cultivate. Tumingin ang lalaki sa kanya na may galit na ekspresyon at sinigawan nito kung nababaliw na ba siya at subukan niya lang na gawin yun. Gayunpaman ay hindi siya pinakinggan ni Lin Fan at basta na lamang ipinasok ang susi sa saksakan, at ilang sandali pa ay may electric shock ang dumaloy sa katawan nito at tinamaan din ng kuryente ang lalaki na nakahawak sa balikat ni Lin Fan na napapamura na lang at nauutal na talagang nababaliw na siya na kung saan napansin din ito ng kaklase nila. Sa pagkakataong yun ay lumapit ito sa kanila at humawak din ito sa balikat ng lalaking asul ang buhok, na kaagad pagkatapos nito ay nakuryente rin siya at saka napansin din ito ng iba pang mga estudyante. Lumapit sila at nagsimulang hawakan ang kanilang mga kaklase na nagsimula ng kadenang reaksyon at lahat ng estudyante ay nakuryente ng sabay-sabay habang si Lin Fan ay walang reaksyon sa natatamo nitong pinsala. Maya't maya pa ay hinugot na ni Lin Fan ang susi sa saksakan na sinasabi na ito ay medyo mahina at kasalukuyang hindi epektibo sa kanyang pag-training. Paglingon niya ay nakita niyang nakahiga ang lahat ng kaklase nito sa sahig at ang kanilang katawan ay natatakpan ng mga paso at may lumalabas na bula mula sa kanilang mga bibig. At napahawak na lang sa ibaba ng kanyang bibig si Lin Fan na nagtataka at sinabi niya sa kanyang mga kaklase na huwag silang matulog sa sahig at baka sila ay magkasakit at akala niya na napagod lang sila pagkatapos ng klase. Kaya nagpa siya na lang siyang hayaan silang matulog sa sahig at tumungo na sa banyo. At samantala ang susunod na aralin ay papalapit na at ang guro ng trigonometry ay nagmamadaling pumasok sa klase na mahal niya ang kanyang aralin at nais niyang ipakita sa mga estudyante kung gaano kaganda ang trigonometry. Gayunpaman nang pumasok siya sa silid-aralan at nagbigay bati sa kanyang mga estudyante, na kung saan nabitawan nito kaagad ang mga hawak nitong libro at nahulog sa sahig, at napasigaw siya sa takot nang makita ang mga estudyanteng nakahandusay sa sahig na walang malay. Na siyang kaagad nitong kinuha ang cellphone at natatarantang tumawag ng ambulansya na sinabi niya na ang lahat ng estudyante sa silid ay nakahandusay sa sahig, at galit na galit pa ang guro na sumagot sa kausap nito dahil tinatanong siya kung anong nangyari na pati siya ay walang kaalam-alam sa nangyari sa mga estudyante nito. Maya-maya ay dumating na ang ilang ambulansya sa paaralan, na kung saan pinagmasdan nito ni Lin Fan mula sa bintana na akala niya ay dumating sila dahil sa sobrang pag-aaral ng mga kaklase niya kaya sila ay nawalan ng malay, at napaisip na akala niya ay nakakatakot ang high school. Hindi nagtagal ay nagsimulang talakayin ng lahat ng mga estudyante sa paaralan ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ng pangalawang grupo ay nakuryente maliban sa isa na nasa banyo na si Lin Fan, at sa oras na yun ay ayon sa mga alingaw ng buong estudyante na ang binubuli na si Chen Yang ay okay lang at walang kahit nagalos man lang ang natamo. Habang naglalakad si Lin Fan sa park malapit sa school ay biglang may tumawag sa kanya mula sa likod ng puno, at paglingon ni Lin Fan sa likod ng puno ay may nakita siyang babae doon at tinanong kung siya ba ang tinatawag nito na Chen Yang. Pagkatapos ay lumabas ang babaeng estudyante sa likod ng puno na nahihiyang nakatingin sa malayo at ang kanyang pisngi ay labis na namumula. Tinanong ni Lin Fan kung bakit siya nito tinawagan ngunit nahihiya ang dalaga at nauutal na sagutin siya na may hawak na sobra sa likod nito. Sa sandaling yun ay may lumapit at inagaw ang sobra sa pagkakahawak ng babae, at ito ay ang bully sa school na nagngangalang Tang Jia na siyang ngumiti at tinanong kung love letter ba ito para kay Chen Yang. Agad namang tumalikod ang dalaga at hiniling na ibalik ang sobra sa kanya. At gayon pa man ay itinaas ni Tang Jia ang kanyang kamay na hindi pinahintulutan na abutin ng dalaga ang sobra at ngumisi ito na sinasabing naging napaka-cool na ni Chen Yang kaya nagsimula na silang magtapat ng kanilang pagmamahal sa kanya. Napapaluhan na lang ang mga mata ng dalaga at nakiusap siya kay Tang Jia na ibalik sa kanya ang sobra, na sa sumunod na sandali ay gumawa ng isang mabilis na lukso si Lin Fan at inagaw ang sobra sa mga kamay ni Tang Jia. Na siyang biglang namuti ang buong mata nito na nagtatakang bakit biglang nawala ang hawak nitong sobra sa kanyang kamay. Lumingon si Lin Fan sa lalaki at tinanong kung bakit niya kinuha ang bagay na ito at bakit niya ginawa yun sa babae,
Kaya naman umumbok na lang ang ugat nito sa muka dahil sa galit at tinanong niya kung naglakas loob lang ba si Chen Yang na agawin ang bagay sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Tang Jia na kung babasahin ni Chen Yang ang sulat na ito ngayon sa harap ng babaeng ito ay hindi niya siya bubulihin ngayong araw. Nilingon ni Lin Fan ang dalaga at tinanong kung gusto ba nitong basahin ang sulat para sa kanila. Pero umiling ang dalaga at ayaw na may makakita sa laman ng sulat nito. At sinabi ni Lin Fan kay Tang Jia na dahil ayaw ng babae ay hindi na niya babasahin ang sulat at kung naririnig niya ba ang sinabi nito, nakaagad sinuntok ni Tang Jia ang puno sa likuran malapit kay Lin Fan. Muli niyang tinanong si Lin Fan na basahin ang sulat ng isa pang beses para sa kanila na may halong pagbabanta, na kung saan tumingala si Lin Fan at nakita niya ang bakas ng suntok sa kahoy. Nang dahil sa takot ay ang dalagita ay napaupo at umiiyak na sinabihan si Chen Yang na basahin na lang ang sulat nito at kung hindi ay baka bugbugin siya ng mga ito, na kung saan napayuko na lang ang babae na nanginginig sa takot at sa tabi niya ang isang lalaking napasipol sa kanyang bibig at tinanong kung naririnig niya ba ito. Gayunpaman tinaas ni Lin Fan ang isang daliri nito at sinabi na hindi nila siya magagawang matamaan ng mga taong ito kaya hindi niya kailangang makinig sa kanila. Na siyang naging dahilan para ngumiti si Tang Jia sa galit at tinanong kung ano ang mga pinagsasabi niya. Nakaagad naman lumapit ang isa sa kanila na tinawag na bakla si Chen Yang at tinanong kung ano ang gusto niyang mangyari at paano siya maglakas loob na ipakita ang kanyang kamao sa kanila. Sa halip na sumagot ay bahagyang sinuntok ni Lin Fan ang lugar kung saan may bakas na kamao ni Tang Jia sa kahoy, na sa susunod na sandali ay nasira ang puno sa kalahati, at nagsimulang matamba na siyang hindi inaasahan nito ni Tang Jia at ng kanyang mga alipu race, na kung saan ay kilabot nilang pinanood ang lahat ng nangyayari na labis na pinagpawisan ang kanilang mukha sa takot. Samantala ang mga estudyanteng nakasaksi ng away sa bakuran ay agad na tumakbo sa loob ng paaralan, at ipinaalam sa guro ng physical education na muling binubuli ni Tang Jia si Chen Yang na mula sa pangalawang grupo sa school entrance. Iniangat ng guro ang kanyang sleeve at umumbok ang mga ugat sa galit na sinabing nambubuli na naman si Tang Jia ng mga kaklase niya, na siyang bilang guro ay tuturuan niya ito ng leksyon. Agad na tumakbo ang guro sa labasan ng paaralan na may balak na turuan ang bully na ito ng magandang aral na kasama ang dalawang babaeng estudyante sa kanya. Gayunpaman pagdating nila doon ay sila ay ganap na lubos na nagulat, nang makita nila si Tang Jia na nakasandal sa puno na nanginginig sa takot habang ang kanyang mga alipures ay magalang na yumuko kay Lin Fan, at sinabi niya sa bully na masama ang magnakaw ng bagay sa ibang tao at hindi na niya dapat ulitin ito, dahil hindi tama ang kanyang pag-uugali. Na kung saan ang guro at ang kasama nitong dalawang estudyante ay hindi alam kung ano ang nangyayari. At sa paningin ni Tang Jia ay labis na nakakatakot ang tingin ni Chen Yang sa kanya at inuutusan siya nito na ulitin ang kanyang sasabihin na ang pagnanakaw sa mga bagay ng ibang tao ay masama at ang pambubuli ay masama. Na siyang nauutal na inulit nito ang sinabi ni Lin Fan sa takot, at tiningnan niya ang nangyari sa puno at nagsimulang manginig muli sa takot habang binibigkas nito ang sinasabi ni Lin Fan. Tinapik-tapik siya ni Lin Fan sa pisngi gamit ang envelope at sinabihan nito na good boy at nakuha niya din ang kanyang leksyon, at dagdag pa ni Lin Fan na medyo namumutla siya at tiyak na kailangan niyang kumain ng marami at huwag nang makipaglaro pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay tumingin sa ibaba si Tang Jia na ang dalawang daliri ay nakaturo sa isa't isa sa nerbiyos na sinabi na uuwi siya kaagad pagkatapos ng klase at kakain ng maraming pagkain. Kumaripas na ng takbo ang tatlong bully sa labis na takot at si Lin Fan naman ay napabuntong hininga na lamang na kung saan ang guro at mga estudyante ay hindi makapaniwala sa kanilang nadatnan na pangyayari at nanatili pa din sa estado ng pagkagulat. Pagkatapos ay lumingon ang guro sa mga estudyante at nagtanong kung tama ba ang nakikita niya na si Chen Yang ay binubuli ang school gangster na si Tang Jia, na siyang napailing-iling naman ang dalawang estudyante sa guro. Lumapit si Lin Fan sa dalaga na gustong ibigay sa kanya ang sulat at ibinalik sa kanyang mga kamay ang sobre, na labis na namula ang mukha ng dalaga at sinabing para sa kanya ang sulat na iyon. Napaisip si Lin Fan na nasa katawan ni Chen Yang na sinabi ni Old Zhang na kadalasan ng mga love letter na nasa pink na envelope na ang ibig sabihin na ang nagpadala nito ay gusto nilang ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Pagkatapos ay sinabi ng babae na gusto niya si Chen Yang at humiling na maging boyfriend nito, habang ang guro ay galit na sinabing i-reject niya ito dahil hindi niya pinapayagan ang mga relasyon sa paaralan. Kaagad naman na pinrangka ni Lin Fan ang babae na siyang ikinagulat nito at napapikit na lang kaagad sa sagot ni Lin Fan,
Tumingala siya sa langit at sinabi na ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pag-training upang maging isang pinakamalakas na tao. Na kung saan nanigas ang katawan ng babae nang tumagos sa puso nito ang sinabi ni Lin Fan na hindi siya karapat-dapat sa kanya. Tapos ay biglang tumalikod ang babae at tumakbo palayo na habang umiiyak ay sinigaw nito na siya ay bastardo at siya ang hindi karapat-dapat sa kanya. Naalala ni Lin Fan ang sinabi ni Old Zhang na ang mga babae ay talagang imposibleng intindihin, habang ang guro naman ay napataas ang kilay at sinabing kung ano ang mga pinagsasabi niya at ang dalawang estudyante naman ay nainis dahil sa pag-reject nito sa damdamin ng dalaga. Hawak ang pink na envelope ay napahawak siya sa ibaba ng kanyang bibig at napaisip kung may nakakalimutan ba siya. Gayunpaman siya ay nagpasya na ito ay hindi masyadong importante at umalis na. Habang tinutulak naman pabalik ng guro ang dalawang galit na estudyanteng kasama nito pabalik sa paaralan. Pumasok sa isipan ni Lin Fan ang totoong Chen Yang na isinalaysay sa kwento na siya ay mahilig sa mga cute na bagay at lagi siyang pinapahiya ng lahat at sinasabing bakla siya. Gayunpaman ang babaeng iyon ay hindi katulad ng lahat na hindi siya tinawag nito na bakla at itinuturing siyang mapagmahal at sweet. May gusto ang totoong Chen Yang sa babaeng iyon at balang araw ipagtatapat nito ang pagmamahal niya sa kanya at siya ang kanyang magiging maganda niyang unang pag-ibig. At dahil sinapian ni Lin Fan ang katawan ng totoong Chen Yang ay napaluhod na lang ito at nanalangin na kung gusto din siya ng babae at kung magtapat din ito ng pag-ibig, ay handa siyang sabihing oo ang nararamdaman ng babae sa kanya. Gayunpaman dahil may ibang tao sa kanyang katawan na ang imbis na oo ang sagot nito sa pagtapat ng nararamdaman ng babae ay siya namang sinabi ni Lin Fan na hindi siya karapat-dapat sa kanya, na kung saan ang puso ng totoong Chen Yang ay nabasag at nagkapira-piraso at doon natapos ang kanyang first love.